Hindi nagbibiro si Enes Kanter Freedom mga idol. Eto na, nag-submit na siya ng kanyang letter para sa WNBA para sa kanyang pag-declare sa WNBA draft. Akala niyo lang nang tutrol itong si Enes Kanter? Hindi. Dahil sa kanyang paniniwala nga ho na batay sa rules ng WNBA na kung ano ka sa iyong paniniwala ay yun na yun. At sa paniniwala ni Enes Kanter Freedom na siya'y babae, sapat na raw yun. At yun daw yung eligibility rules sa WNBA. Yung mga coaches ay nire-respeto yung mga trans. Yung mga players din ay payag. Maski man raw na maging teammate nila o maging kalaban nila ay okay lang sa kanila. Kaya ngayon marami po nag-aabang kung ano ang mangyayari dito. Kung ano ba ang magiging tugon ng WNBA. Ayon sa report mga idol, kung sakaling makakapasok man raw sa WNBA si Enes Kanter Freedom, ay tsak na mag-a-average po ito ng nasa 60 points and 30 rebounds per game. Samantala, pinaliwanag mismo ng Spurs kung bakit sila ay committed pa rin kay De'Aaron Fox para sa season ito bilang kanilang starting point guard. Umugong kagad ang mga usap-usapin patungkol sa posibleng trade kay De'Aaron Fox pagkatapos ng kanyang bagsak na performance sa NBA Finals na siyang naging isa sa mga factor kung bakit sila ay natalo sa New York Knicks. Pero hindi po ito rason para sa Spurs na siya i-trade o ibangko dahil sa paniniwala ng Spurs. Kung hindi raw po dahil kay De'Aaron Fox ay hindi rin po sila nakapunta sa playoff at maging sa NBA Finals. Siyempre, malaki pa rin po ang ambag ni Wembanyama. Kung wala rin po si Fox ay tsak na mahihirapan din sila. Kaya through lows and high, kanilang pinagkakatiwalaan itong si De'Aaron Fox. Hindi lang dahil na nagkaroon siya ng low game sa NBA Finals ay pwede na siyang husgahan. Kaya sa ngayon, siya pa rin ang starting point guard para sa Spurs. Sa ating huling balita naman, ayon mismo kay Jeff Teague, kung ipapalit daw si Damian Lillard kay Stephen Curry sa kanilang championship team, ay mananalo pa rin naman daw ang Golden State Warriors. Pinag-usapan na natin to patungkol kay Monta Ellis mga idol. Si Damian Lillard mayroong pagkakalintulad pero malayong malayo. Iba si Stephen Curry, iba si Damian Lillard. Bawal ikumpara, bawal din na sabihin na ipalit silang dalawa dahil magkaiba sila mga idol. Kung kaya ni Dame na palitan si Stephen Curry, in the first place, bakit hindi niya nagawa yon sa Portland Trail Blazers? Bakit hindi sila nakatungtong sa NBA Finals o maski man sa Conference Finals man lang? Dahil kung tutuusin, pareho naman lahat. Mayroong starting point guard, shooting guard, small forward, power forward o center. Lahat pare-pareho. Kung ilalagay mo si Damian Lillard sa Golden State Warriors sa team ni Stephen Curry para magkampiyon, nagpapakita lang po yan na hindi niya kayang magkampiyon sa kanyang kupunan. Kaya, hindi niya rin kaya sa Golden State Warriors dahil hindi siya si Stephen Curry. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang and as always, thank you for watching.